Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. Wow, ang bilis-bilis ng oras. Kamusta po ba ang inyong first working day of the week? Aba, sama-sama po tayong mag-antabay sa mga pinakamainit at pinakamalalaking mga balita. Partikular dito sa ating programang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Narito na ang ating headlines para nga sa Arangkada Balita ngayon ay araw ng Lunes sa Pebrero 12. Bilis ang araw talaga ha. Taong 2024, mga nasawi sa pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro, sumampa na sa 54, pinsala sa infrastruktura, lumobo pa sa mahigit 700 milyong piso. Arangkada Balita. Samantala, voters registration ng COMELEC aarangkada na ngayong araw. Arangkada Balita. Ilang araw bago ang araw ng mga puso, 12, 13, 14, dalawang araw na lang ho, ha? Presyo ng mga bulaklak sa Metro Manila, tumaas. Arangkada Balita. At para sa balita sa ibayong dagat, 6 katao patay sa pagbagsak ng helicopter sa California, USA. Arangkada Balita. Balita sa pampalakasan ng ating sports news, Gilas target makapasok sa mga susunod na edisyon ng Olympics. Arangkada Balita. At balita sa mundo ng showbiz, Bacolod City Mayor Albi Benitez itinangging may relasyon kay Ivana Alawi. Arangkada Balita. At sa ating balitang viral, PWD na namahagi ng handa sa kanyang kaarawan, hinangaan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang umaga po muli sa inyo lahat mga kaibigan. Makakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. At ako naman po si Judith Estrada Lerino. Sa isang oras pa rin nating balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. At sa detalye ng ating mga balita, tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa naganap na landslides sa Maco, Davao de Oro. Batay sa report, sumampa na sa 54 ang mga nasawi habang bumaba sa 63 bilang ng mga nawawala. Aabot naman sa 32 ang maswerteng nakaligtas o ang nakaligtas, kabilang narito ang 3 taong gulang na batang babaeng biktima ng landslide. Kaugnay niyan, sumampa na sa 738.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dulot ng pagbaha at landslide sa Mindanao. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagtamo ng 473 million pesos na danyos sa infrastruktura ang Caraga, habang mahigit 265 million pesos naman ang napinsala sa Davao Region. Kaugnay nito, nasa 1,344 na kabahayan ang naitalang nawasak sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga mula January 28 hanggang February 3.
Samantala sumampa na sa mahigit 1.3 milyong individual ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa sa 818 barangay sa Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga at Bangsamoro Region. Arangkada Balita! Samantala, pinangunahan ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang mamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng trough ng low pressure area sa Davao Region. Ayon kay Secretary Gatchalian, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-utos sa kanyang bumalik sa Davao de Oro upang personal na masuri ang sitwasyon ng mga pangangailangan ng mga apektadong residente para kaagad na matugunan ng pamahalaan. Una rito, binisita ng kalihim ang mga sugatang nakakonfine sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City upang personal na ibigay ang kanilang sa mga ito ang medical assistance. Nagtungo rin sa Punenarya ang kalihim dyan sa bayan naman ng Nawab kung saan nakaburol ang mga nasawi para sa pamimigay ng burial assistance. Kasunod nito, binisita rin ni Secretary Gatchalian ang mga biktima ng landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro at mga evacuees sa nasabing lugar. Nabatid na nagtungo rin ang kalihim sa Ground Zero upang personal na makita ang nagpapatuloy na search, rescue and retrieval operations. Arangkada Balita! Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Davao de Oro na ipapatupad nila ang no-build zone policy o pagbabawal na gumawa ng infrastruktura sa mga delikadong lugar na tinukoy ng Project Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ito'y kasunod ng landslide sa Mako na umabot sa 54 na katao ang nasawi. Ayon kay Davao de Oro Executive Assistant on Information and Communication Edward Macapili, obligado ang LGU na ipatupad ang no-build zone policy. Nauna nang ibinulgar ni Executive Assistant on Information and Communication Macapili na dati nang ipinagbawal ng Project NOAA ang paggawa ng infrastruktura sa pinangyarihan ng landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Arangkada Balita! Sa ibang balita, 11 minuto makalipas ang 5 ng umaga, arangkada na ngayong araw na ito, Pebrero 12, ang voters registration na magtatagal hanggang September 30. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, mas pinadali na ang pagpaparehistro kung saan maaari na lamang i-download at sagutan ang application form sa kanilang website na www.comelec.gov.ph bago magtungo sa kanilang mga tanggapan. Pinayo naman ng opisyal ang mga magpaparehistro na magdala ng valid government identification card o government ID tulad ng passport, national ID, UMID, NBI clearance, LTO driver's license, PRC ID o kaya naman ay senior citizens ID. Habang maaari namang ipakita ng mga estudyante ang school ID o library card basta may pirma lamang ng school authorities. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, wala nang babayaran ang mga kukuha ng voter certification. Ito'y matapos suspindihin ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbabayad sa pag-i-issue ng voter certification simula ngayong araw. Inanunsyo ito ng COMELEC sa naging referendum at consultation ng poll body noong Pebrero 6. Dahil dito, hindi na maniningil ang COMELEC ng 75 pesos sa pagbibigay ng voter certification. Arangkada Balita! Inatasan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang lahat ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na bigyang priority ang Philippine Identification o ang National ID at ang electronic format nito sa listahan ng tinatanggap na valid ID. Kasunod dito, nagbaba ang kalihim ng memorandum o kautusan para sa lahat ng lokal na pamahalaan na kilalanin ang Philippine Identification System alinsunod naman sa Republic Act 11055.
Binigyan din ni Secretary Abalos na puspusan na ang pakikipag-ugnayan ng Philippine Statistics Authority sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak na magagamit ang Philippine ID at ePhil-ID bilang valid ID. Inayag naman ni PSA Chief Dennis Mapa na umabot na sa 81 milyon ang nakapagparehistro para sa National ID. Sa nasabing bilang, 39.7 million physical IDs na ang naipadadala sa mga may-ari nito habang 40.8 million naman sa mga nakapagparehistro ang may digital o ePhil-ID na. Samantala, inaasang matatapos na ng PSA sa Setyembre, kailang kayang taon nito, ang pagpoproseso ng mga physical national IDs. Arangkada Balita! Samantala, dumoble ang itinaas sa mga presyo ng itinitindang bulaklak sa ilang pamilihan sa Metro Manila ilang araw bago ang February 14 o Valentine's Day. Ayon sa mga nagtitinda, ito'y dahil tumaas din ang kanilang puhunan dahil sa pagtataas ng presyo ng kanilang supplier. Batay sa ulat, umabot na sa 1,500 pesos ang presyo ng isang dosen ng red roses mula sa dating 700 pesos sa Farmer's Garden sa Araneta City, Cubao, Quezon City. Nagkakahalaga naman ng 1,000 pesos mula sa dating 500 pesos ang kalahating dosena ng pulang rosas. Habang nasa 2,000 pesos naman ang special bouquet na dating 1,000 pesos lamang. Ibinebenta naman ang tatlong sunflowers sa halagang 2,000 pesos na dating nasa 1,300 pesos. Bagaman kapansin-pansin na hindi pa gaanong karami ang mga dumarayo sa dangwa, inaasahan ng mga nagtitinda na dadagsa ang mga mamimili habang papalapit ang araw ng mga puso sa Miyerkules. Arangkada Balita! Uy, dahil Valentine's Day na, aabot sa Miyerkules pa ho yan, ha? Aabot sa 16% ng mga Pilipino ang nagsabing pera. Grabe naman, partner day. Pera nga ba ang nais matanggap na regalo ngayong Valentine's Day? Ito naman po ay batay sa isinagawang survey ng social weather stations noong December 8 hanggang 11 taong 2023. Napaka-advance naman ng SWS, ha? Sinundan ito ng love and companionship na may 11% habang 9% nakakatuwa naman yung mga gantong story, ano? Ang nais na makatanggap ng damit ngayong Hearts Day. Anong klaseng damit kaya ito, Day? Ha? Sa tingin mo? Isinagawa po ang naturang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Arangkada Balita! Tugnay pa rin yan, partner, 58% ng mga Pilipino ang masaya sa kanilang love life. Talaga ba? Batay ito sa isinagawang survey ng Social Weather Station noong Disyembre 8 hanggang 11 sa 1,200 respondents. Lumabas din sa pag-aaral na 23% ng mga Pilipino ang naniniwalang mas magiging masaya pa sila. Kaugnay nito, umabot sa 19% ang walang love life. Ano ba yun? Bakit wala namang love life? Ha? Samantala, eto. Ikaw ba ay mas kikiligin kaya dito, partner day? Pinakilig ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and of course, ang kanyang First Lady, si Attorney Liza Araneta Marcos, ang mga netizens 2 araw bago ang Valentine's Day. Nako, sa isang vlog ni PBBM na pinamagatang, may title pa, Ask Us Anything. Ayan, sinagot ni na Pangulong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos ang tanong kung nagde-date pa rin ba sila sa kabila ng kanilang pagiging abala. Aminado po ang Pangulo na mahirap balansehin ang kanilang mga trabaho at personal na buhay, totoo nga naman. Pero kanilang hinahanapan ng oras ang isa't isa. Mahirap talaga yung balancing dahil work takes up so much of our time. Hindi lang naman ako, pati si Lisa. Marami talagang ginagawa. So, we try to find, 5 minutes here, 20 minutes there. We eat together maybe. Basta whatever the schedule allows, we take full advantage of it. Ang kasunod na tanong, do you still date? I'll let you answer that. Why don't you answer that? Yeah, we have date night every Wednesday.
We choose a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks, right? At home. But mostly we eat out and we try to talk about funny things to lessen the stress. Yan po naman ang tinig at syempre nakita nyo sa Aliw Channel 23 ang mga masasayang mukha at in love ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Pero bakit kaya Wednesday day, no? Hindi naman nabanggit kung bakit Wednesday. Sakto naman ngayon ang Valentine's Day Wednesday. Diba? Naku, nagtanong pa raw tayo, naiingit ako. Samantala, partner, nako eto. Ano yan? Pinayuhan ni Senator Sherwin Gatchalian ang publiko kaugnay sa naglilipa ng love scam ngayong Valentine's Day. Uy, ingat-ingat Dahil po, ha? dito muling binuhay ng senador ang panukalang Senate Bill No. 2407 o Anti-Financial Accounts Scamming Act sa gitna ng lumalawak na digital transactions. Layunin ng naturang panukala na protektahan ang sistema ng pananalapi ng bansa at siguruhin na mapoprotektahan ang mga financial accounts, gayon din ang mga may-ari nito laban sa mga cybercriminals na gumagawa ng iligal na gawain. Paliwanag ni Senator Gatchalian na walang pinipili ang mga scammer at madalas nabibiktima ng mga ito ang may problema sa relasyon o ang mga naghahanap ng karelasyon ngayong araw ng mga puso. Arangkada Balita! 20 minuto makalipas ang 5:05 ng umaga, maaari daw ipasa ng Senado bago mag-Valentine's Day o it's either today o bukas ang panukala para sa dagdag na 100 pisong minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito naman ay ayon kay Senador Nancy Binay ay magandang regalo sa mga manggagawa ngayong Valentine's Day. Matatanda ang isinalang na sa plenaryo ng Senado ang panukalang 100 pisong dagdag sahod para sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa. Napatid na nasa 4.2 million workers o employees ang tinatayang makikinabang sa isinusulong ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development sa ilalim ng Senate Bill 2534. Mula sa dating panukalang 150 pesos na dagdag arawang sahod, inirekomenda ng komite ang 100 pesos dahil halos lahat ng regional wage board sa bansa ay nagtakda na ng pagtaas ng arawang sweldo mula sa 30 hanggang 90 pesos. Arangkada Balita! Posible namang hindi kayanin ng mga maliliit na employers sa bansa ang panukalang 100 pisong dagdag sahod. Itong sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na kung saan mula sa registered existing business sa bansa ay nasa mahigit 900,000 ang nasa kategorya ng micro, small at medium enterprises. Sinabi pa ng kalihim na bukod sa 100 pisong panukalang dagdag sa minimum wage kada araw, madaragdagan din ang mga benepisyo ng mga manggagawa na sasagutin din ng mga employers. Giit pa ng DOLE, mas dapat pagtuunan ng pagtulong sa ngayon sa mga maliliit na negosyo lalo na't nanggaling ang mundo sa pandemya. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. 22 minuto makalipas ang 5:05 ng umaga. Sinigundahan naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang naging pagtutol ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paghiwalay ng Mindanao sa nalalabing bahagi ng bansa. Sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary Edelion na wala silang nakikitang dahilan para ituloy ang nasabing panukala. Anya, pumabor sila sa naging reaksyon ng Pangulo na doomed to fail na ang naturang plano. Samantala, ang Mindanao anya ay nagko-contribute o mayroong kontribusyon na 16% sa ekonomiya ng bansa at 31% din sa kabuuang agricultural sector. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, nanawagan si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa mga nagsusulong na ihiwalay ang Mindanao na seryosohin at pakinggan ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil dito. Naniniwala si Representative Rodriguez na dapat ibasura ang naturang panukala dahil mismong si PBBM na ang nagsabing hindi ito usad. Matatanda ang inihayag ng Pangulo na mabibigo lamang
ang panawagan dahil nakaangkla ito sa maling basihan at taliwas sa itinakda ng konstitusyon. Kaugnay nito, sinabi pa ni Representative Rodriguez na magiging counterproductive ito dahil matatakot ang mga investors na mamuhunan sa Mindanao. Binigyang diin pa ng mambabatas na hindi akma ang paghihiwalay ng Mindanao sa bagong Pilipinas na isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Arangkada Balita! Tinawag namang dead on arrival palagi nitong si Ambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada ang Charter Reform Advocacy ng Kamara pagdating sa Senado. Ayon kay Colada, ngayon lamang na buhay ang naturang advocacy matapos magpahayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, binigyan diin ng mga babatas ang kahalagahang maamyandahan ang economic provisions upang mas dumami pa ang mga mamumuhunang negosyante sa bansa. Muling kinalampag ni Colada ang naging pahayag nitong si Senate President Juan Miguel Zubiri na tatapusin na ng Senado ang resolution of both houses number 6 bago mag-Holy Week break sa susunod na buwan. Arangkada Balita! Pinahihinto naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Speaker Pantaleon Alvarez hinggil sa panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Paliwanag ni Representative Adyong, ang paghihiwalay ng Mindanao ay taliwas na nakasaad sa konstitusyon ng bansa. Pumalag rin ang mambabatas kaugnay sa ulat na kulang ang mga kinatawan ng Mindanao sa national government. Paliwanag ni Representative Adyong na bukod kina dating Pangulong Duterte at dating Speaker, ilan lamang sina Vice President Sara Duterte, dating Vice President Teofisto Ginggona, Senate President Juan Miguel Zubiri, dating Senate President at ngayon ay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at ama nitong si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. ang galing sa Mindanao. Arangkada Balita! Magbabalik po ang ilan pa sa mga may init at malalaki mga balita dito sa Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala. At ang oras sa 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita! Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa Monday edition ng ating programang Arangkada Balita. At dakuan muna natin ang reports ng ating DWIZ Patrol. Mga magsasaka pinapurihan ng House Speaker. Alamin natin ang kabuang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Kinilala ni House Speaker Martin Romualdez ang patuloy na pagsumikap ng mga magsasaka upang mapataas ang produksyon ng bigas. Kasunod ito ng pag-angat ng produksyon ng bigas sa 20 million metric tons noong nakaraang taon na naging daan upang matugunan ang kakulangan ng supply ng bigas sa Pilipinas. Pinuri din ni Romualdez ang malaking kontribusyon ng commitment ng gobyerno sa pagkakaloob ng dekalidad ng mga punla at pataba sa mga magsasaka at dedikasyon ng Pangulong Marcos Jr. at kalihim ng Agrikultura Francisco Laurel para mapalakas ang modernisasyon ng agrikultura at food production sa nakaambang panahon ng tagtuyot. Naniniwala ang House Speaker na nagpapakita ito ng pag-asang masolusyonan ang kakulangan ng bigas sa bansa. Kung maalala, una nang siniguro ni Romualdez ang suporta ng Kamara upang makamit ang sapat at abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, libreng voter certification epektibo na ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 5, Aya Yupanco. Libre na ang voter certification sa buong bansa simula ngayong araw.
Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, suspendido ang bayad sa 75 pesos para sa voters certification para sa 2025 national and local elections. Nagsisilbi ang nasabing voter certificate bilang pansamantalang voters ID at pwede itong magamit ng 1 taon. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinag-aaralan ng COMELEC na mag-issue ulit ng voters identification cards. It is Battle number 5. Ay, yung panguparsin pa naman ito ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa oras na alas 5:33 ng umaga, dako naman natin ang mga reports mula sa mga lalawigan. 2 most wanted sa mga kasong rape dyan sa Laguna, arestado. Alamin natin ang mga detalye mula sa ating correspondent na si Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, good morning! Tuluyang napasakamay ng Laguna PNP Intelligence Unit ang 2 most wanted person sa lalawigan na may mga kasong rape sa isinagawang manhunt operation kahapon sa Kalawan at Los Baños, Laguna. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Myla Vicencio Olan ng RTC Branch 7 ng San Pablo City, nadakip si Alias Herminio na may 3 kaso ng rape at pawang walang inirekomendang piyansa ang korte. Dinakip din sa mga tulad na kaso si Alias Raymil na may 6 na kaso ng act of lasciviousness sa bisa ng warrant of arrest na inisyu naman ni Judge Abe Sorbito Alba ng Calamba City. Ayon kay Police Colonel Gavin Unos, Laguna PNP Provincial Director, ang 2 suspect ay matagal nang pinaghahanap ng Laguna Police para sa mga nabanggit na kaso at para na rin mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ng mga nasabing suspect. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para simpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, isa pang leader mula sa Mindanao ang dumagdag sa mga nananawagang itigil na ang unconstitutional anitong panukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pinaalala naman ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, isang miyembro ng House Committee on Mindanao Affairs at on Muslim Affairs na nagmula rin sa Mindanao sina dating Vice President Jovisto Tito Ginggona Jr. na bagamat ipinanganak sa San Juan ay lumaki sa Mindanao, dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. at dating Senate President ngayoy Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ayan, mag-ama kasing magkasunod din. No? Una nang tinutulan ni na House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Manix Dalipe, Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, ang chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, at Camiguin Representative Jardine Jesus Romualdo ang isinusulong na secession ng Mindanao. Kinagulat naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, isang abogado at miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments, ang naging pahayag ni na Alvarez at dating Pangulong Duterte dahil taliwas nito ang sinusulong nilang paghiwalay ng Mindanao sa nakasaad nga sa konstitusyon. Hinamon naman nitong ilang kongresista si dating Pangulong Duterte na maging makabansa at i-reconsider ang kanyang panawagang ihiwalay ang Mindanao. Dahil tulad ng nakasaad nila sa Biblia, ang isang bahay na watak-watak ay hindi makakatayo. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:36, balikan muna natin ang ilang ulat mula sa labas ng himpilan. 135 bata benepisyaryo sa community outreach ng Office Ladies Club at Kabataan kontra Droga at Terorismo ng Cagayan. Ang detalye ng balitang yan mula kay Ronald Domingo. Nagsagawa ng community outreach ang Offices Ladies Club at Kabataan kontra Droga at Terorismo Katuwang ang mga Cagayan Kapsa at ang Philippine Navy Marines na nabenepisyuhan ng 135 na mga bata sa Barangay Kalungan, Sanchez Mira, Cagayan.
Pangalawang aktibidad na ito ng OLC Cagayan sa pangunguna ni Mrs. Jennifer Antoinette Gorospe, kung saan nagpakita at nagparamdam na naman ang mga ito ng pagmamahal sa napili nilang barangay na mahatidan ng tulong. Bukod sa feeding activity na ihanda ng kapulisan para sa lahat ng mga dumalo sa aktibidad, ay nakatanggap pa ng 135 na mga bata ng tsinelas at loot bag. Mayroon ding libreng medical eye kit check-up na pinangunahan ni Dr. Sagaysay, katuwang ang mga miyembro ng Provincial Health Office ng Cagayan. Katuwang ang Provincial Health Office ng Cagayan at ang Cagayan PPO na tumulong naman sa pagkuha ng blood pressure. Dagdag pa nito, nagbigay naman ng serbisyong libreng gupit ang mga tauhan ng Philippine Navy o Marines. Nagpasimula din ng parlor games na may kasamang papremyo si Ginang Gorospe na aktibong sinalihan ng mga bata na nakapagdagdag ng saya sa lahat ng dumalo. Samantala, pagkatapos ng outreach activity ay nagtungo naman ang nasabing grupo sa Sitio Pureg, Barangay Kalungan, Sanchez Mira, Cagayan para sa isang tree planting kung saan ay nakapagtanim ang mga ito ng 20 nara. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, tiniyak nitong si Interior Secretary Benhur Abalos na hahabulin ng batas si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves. Inahayag ni DILG Secretary Abalos na walang makakaligtas sa hustisya. Pinaalalahanan din ng opisyal na ang dating kongresista na hahanapin siya ng mga otoridad saan man ito magpunta o magtungo. Una nang inanunsyo ng Department of Justice na ipinagutos na ng Manila RDC ang pagkansela sa pasaporte ni Teves dahil sa nagpapatuloy na legal proceedings ito kaugnay sa kinakaharap niyang kasong multiple murder. Maugunitang si Teves ang isa sa mga itinuturong nasa likod ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo noong nakalipas na taon. Arangkada Balita! Kaugnay niyan, tiniyak ng Department of Foreign Affairs na agad nilang ipatutupad ang pagkansela sa pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ito'y matapos ipag-utos ng Manila Regional Court Branch 51 na kanselahin ang pasaporte ng pinatalsik na mambabatas noong Huwebes. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, makikipag-ugnayan sila sa lahat ng embahada ng bansa kaugnay sa naturang issue ng tinanggal na kongresista. Matatanda ang huling nakita sa Timor-Leste si dating Representative Teves at nahaharap siya sa kasong murder dahil sa pinaniniwalaang pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, nilinaw ng DFA, Department of Foreign Affairs, na hindi kaagad mapapaaresto si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves, Arnie Teves Jr. Ito sa kabila naman ng utos ng Manila RDC na kansilahin ang pasaporte ng pinatalsik na kongresista. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega, ito'y dahil walang police power ang mga embahada at konsulado sa ibang bansa. Dagdag pa ng DFA, nasa kamay ng Timor-Leste ang desisyon kung ipapadeport si dating Congressman Teves. Arangkada Balita! Nanawagan naman ang asawa ni dating Negros Oriental Governor Roel Degamo sa Department of Justice na huwag mapagod o matinag sa kaso ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ginawa ni Mayor Janice Degamo ang pahayag kasunod ng utos ng Manila Regional Court Branch 51 na kanselahin ang pasaporte ng pinatalsik na mambabatas noong Huwebes. Kaugnay nito ay kinatuwari ng byuda ni Governor Degamo ang ginawa ng naturang korte kay dating Congressman Teves. Matatanda ang nahaharap ang dating mambabatas sa kasong murder dahil sa pinaniniwalaang pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Degamo.
Arangkada Balita! Tuloy tayo sa iba pang balita sa oras na alas 5:42 ng umaga. Muling binusura ng Sandigan Bayan ang apela ng dating Technology and Livelihood Resource Center Director General na si Dennis Cunanan na mabaliktad ang desisyon laban sa kanya sa kasong graft at malversation. Itikognay naman sa 9.6 million PDAF ni dating Negros Oriental Representative Herminio Teves noong 2007. Sa resolusyon ng Anti-Graft Court 3rd Division, iginiit nito na walang rason upang waligtarin ang guilty verdict ng korte kay Cunanan. Matatandaang napatunayan ng Sandigan Bayan na nagkasala si Cunanan sa kasong graft at malversation at sinintensyahan siyang makulong na hanggang 28 taon, ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno at pinagbabayad ng 9.6 million pesos o halos 10 milyong piso na may 6% interes pa yan kada taon. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:44, dakuan muna natin ang ulat mula sa labas ng himpilan. CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines nagpaalala sa mga Katoliko na mag-ayuno sa Ash Wednesday. Balita mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Nagpaalala ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga Katoliko na mag-ayuno sa Ash Wednesday. Ito'y kahit pa tumapat ang mahalagang araw nito sa Valentine's Day o Araw ng Mga Puso. Ayon kay Father Brian Restituto, CBCP Assistant Secretary General, ang Ash Wednesday ay bahagi ng obligasyon ng mga Katoliko. Bukod dito, hinihikayat din yung mga mananampalataya na dumalo sa misa at magpakahid na kabo sa noo. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ang para siyempre may todo ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Arangkada Balita. Sa oras na alas 5:51, nagbabalik ang Arangkada Balita. At para sa detalye ng iba pang balita, binatikos ni Ombudsman Samuel Martires ang inilabas na memorandum ni Presidential Management Staff Head Elaine Masukat. Kaugnay ito sa kautusan sa mga presidential appointees na magsumite ng iba't ibang clearances na kinakailangan para sa kanilang performance review. Ayon kay Martires, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng isang memorandum mula sa palasyo na walang pirma ang executive secretary. Paliwanag ng opisyal, tila hindi na pag-aralang mabuti ang mga sakop ng memo at ang itinakdang 30 araw na panahon para sa pagsunod dito. Sa ilalim ng naturang memo, lahat ng mga presidential appointees na nasa posisyon sa gobyerno bago ang Pebrero 1 ay inaatasang magsumite ng kanilang updated personal data sheet at mga clearance mula sa Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Arangkada Balita. Sa ibang balita, kinilala ng Korte Suprema ang nasa 260 hukom sa mataas na disposition of cases o na-resolbang kaso noong 2022. Sa resolusyon ng Supreme Court, pinuri nito ang mga naturang hukom na maraming na-resolbang kaso sa kabila ng mga hamong dulot ng pandemya. Ayon sa High Tribunal, ang patas na pagresolba ng mga kaso ay pagbibigay hustisya. Dagdag pa ng Judicial Branch na isusulong nito ang integridad sa proseso at naitataguyod ang tiwala ng publiko sa mga korte. Arangkada Balita.
Good news naman para sa mga motorista matapos ang sunod-sunod na linggong oil price hike, asahan naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes, February 13. Bukas yan. Dahil dito magkakaroon ng 10 sentimo hanggang 30 sentimo ang tapya sa kada litro ng diesel. 70 sentimo hanggang 90 sentimo naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang asahan na rin ang 20 sentimo hanggang 40 sentimong bawas sa kada litro ng kerosene. Arangkada Balita! Ano ba yan? Pang Valentine's Day gift din ng oil companies. Samantala mga kaibigan, sumansad na ang presyo ng sibuyas sa Pangasinan. Sa Mangaldan Public Market, naglalaro sa 40 pesos hanggang 50 pesos. Ang kada kilo ng puting sibuyas at aabot naman sa 70 pesos ang presyo ng kada kilo ng pulang sibuyas. Batay po sa datos ng Department of Agriculture Region 1, nasa 16% hanggang 41% ang ibinaba ng presyo ng sibuyas sa rehiyon. Kaugnay nito, inaasang sasadsad pa ang farm gate price ng naturang produkto sa susunod na buwan at Abril na itinuturing na peak season o rurok ng anihan. Arangkada Balita! Kumpiyansa naman si House Ways and Means at Albay Representative Joey Salceda na malaki ang may tutulong ng naitalang 2.8% inflation rate sa pagbaba ng presyo ng pangunahing bilihin. Gayunman, nilinaw ni Representative Salceda na posibleng sa buwan pa ng Mayo bumaba o mas mag-stabilize ang presyo ng bigas. Dahil dito ay minungkahi ng mambabatas na palakasin ang produksyon ng bigas sa pamamagitan ng pagpapatubig at pagtatanim ng hybrid seeds. Bukod pa rito, nakatulong din aniya ang panahon ng anihan ng mga gulay at pamumuhunan ng Department of Agriculture sa corn processing system upang mapababa ang presyo ng mga ito. Binigyang diin ni Representative Salceda na may positibong ambag sa ekonomiya ng bansa ang magandang presyuhan ng pagkain ngayong taon. Arangkada Balita! Plano ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na palakasin pa ang performance ng DAR sa pamamagi ng lupa ngayong taon. Ginawa ni Secretary Estrella ang pahayag matapos papurihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsisikap ng naturang ahensya na mahigitan ang target ng pamamagi ng lupa noong nakalipas na taon. Batay sa datos, nasa kabuuang 2,529 electronic land titles o e-titles ang naipamahagi sa agrarian reform beneficiaries na saklaw ng tinatayang 3,560 hectares dyan sa Davao Region. Nabatid na nahigitan nito ang 50,000 target na pamamagi ng lupa at mayroong mahigit 90,000 land titles ang naipamahagi ng DAR. Nakinabang dito ang 98,000 o halos 100,000 magsasaka at agrarian beneficiaries sa buong bansa. Arangkada Balita! Umabot naman sa 618 magsasaka ang nabigyan ng Cotabato Provincial Government ng hybrid corn seeds, fertilizer at iba pang gamit pang tanim. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang mga dating miyembro ng armadong grupo. Maliban sa pagbibigay sa mga magsasaka sa libungan ng 1.4 million pesos na halaga ng bigas at buto ng mais, namahagi rin ng Office of the Provincial Agriculturist sa ilalim ni Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza sa mga benepisyaryo ng 1,000 pananim ng lakatan na saging. Paliwanag ni Governor Mendoza, layunin nito na matiyak ang sustainability o pagpapanatili ng micro, small, and medium enterprises sa 17 bayan sa Cotabato at mahigit 40 barangay sa Kidapawan City. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
6 katao ang patay matapos bumagsak ang sinasakang helicopter sa Southern California. Ito ang kinumpirma ng Access Holdings, isa sa pinakamalaking bangko sa Nigeria, kung saan kabilang sa mga nasawi ang CEO na si Herbert Wigney at ang asawa at anak nito. Bukod dito, nabatid na kasama rin sa nasawi sa helicopter crash ang dating chairman ng Nigerian Exchange Group na si Abimbola Ogunbanjo. Nagpahayag naman ng may kiramay sa mga pamilya ng biktima si Access Holdings Chairman Abubakar Jimo, kasunod ng anunsyong magtatalaga ng acting CEO ang kumpanya kapalit ng yumaong si Wigway. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Target ng Gilas Pilipinas head coach na si Tim Cone na maipasok sa mga susunod na edisyon ng Olympics ang koponan. Partikular na rito ang 2028 Los Angeles Olympics na ani ay ultimate goal ng Gilas. Bukod dito, nais din ng head coach na magkwalipika ang koponan sa FIBA World Cup na gaganapin sa Qatar sa 2027. Nabatid na kung hihirangin bilang Best Asian Team ang Gilas, sa FIBA ay otomatiko nitong masusungkit ang ticket sa Los Angeles Olympics. Samantala, unang sasalang ang koponan sa Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia sa Hunyo para makapasok sa Paris Olympics. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Uy, tinanggi ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na may namamagitan sa kanila ng aktres at social media influencer na hindi ko si Judith Estrada yan ha. Ivana Alawi. Uy, ang ganda naman yan si Ivana, di ba? Ayon kay Mayor Benitez, chanced encounter lamang ang pagkikita nila sa Japan. Talaga ba? Dahil para sa business trip ang kanyang biyahe, batay na rin sa nakasaad sa kanyang official travel order. Kasunod nito, humingi ng paumanhin ng alkalde sa aktres dahil sa pagkakadawit nito sa kanyang pribadong buhay. Magunitang nalink ang dalawa matapos maisbatang magkasama sa Japan at Baguio. Yung dalawa, si Mayor. Sino pa? Sino ba isa? Sino babae? Grabe naman. Si Bea ba yan? Uy, mamaya mamaya. Tabayanan nyo, may balita tayo tungkol kina Bea siya. Siguro. Yung viral natin, bukas na lang ha. Kasi kulang na tayo sa oras. Anyway, nais nating batiin. Teka muna ng... Sino? Eto pakibati daw. Happy birthday sa magsasakang reporter, TV at radio host, columnist at vlogger na si Merlayson ng Philippine Star ngayon na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ayan. Ang pagbati po ay mula mismo. Ayan ha. Kay pabati ito ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Of course, ang DWIZ. Sa ngalan po ng buong pwersa ng DWIZ at ng Aliw Channel 23, sa ngalan pa rin ni Drew Nasino, kami po ang inyong mga lingkod. Mayan Day Palma at Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang programang Tandem with Drew Nasino and Judith Estrada Larino. Ingat po tayong lahat. Bye!